Movie Recap Tagalog here. Si Codename J ay isang misteryosong tagaplano ng krimen, isang henyong kriminal na halos walang bakas na iniiwan. Mayroon siyang 100% winning rate sa lahat ng krimeng kanyang pinaplano at buong pagmamalaki niyang tinatawag ang bawat isa sa mga ito na isang obra maestra. Si Jong Yuk naman ay isang tiwaling detektib na lubos na nahuhumaling sa pera. Ginagamit niya ang kanyang posisyon sa pulisya para tumanggap ng suhol at agawin ang pera ng mga magnanakaw. Si Jitai ay dating pinuno ng isang financial crime team sa National Intelligence Service, ngunit matagal na niyang iniwan ang posisyong iyon. Dahil sa planadong krimen ni Jay na naganap 5 taon na ang nakalipas, tuluyang nagkagulo ang kanyang buhay. Simula noon, walang ibang ginawa si Jitai kundi ang tugisin ang lalaking kilala bilang Jay. Nagsisimula ang drama kay Suyun na sumakay ng kanyang sasakyan upang maghatid ng isang delivery sa isang matandang babae. Habang binibilang ng babae ang perang ibabayad, napansin ni Suyun na tila may kakaiba, hindi ito kasing saya ng dati. Matigas at pilit ang ngiti nito. Hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan, isang bitag pala ang lahat. Pinipilit ng dalawang lalaking nakatayo sa likod ng matanda na sundin nito ang kanilang utos. Sa kabutihang palad, napakahusay ng naging kilos ng matanda. Habang nakikipagkwentuhan kay Suyun, bigla niyang dinampot ang isang salamin at itinapat ito upang makita ni Suyun ang kanyang refleksyon. Sa parehong refleksyon, ipinakita niya ang dalawang estrangherong nasa likuran niya. Ipinapahiwatig na ang kakaiba niyang kilos ay dahil may nagbabantay sa kanya. Agad na tumakbo si Suyun, habang habol na habol siya ng dalawang lalaki. Lalong uminit ang habulan nang sumali ang mga pulis. Ngunit napakabilis ni Suyun, parang kidlat. Sa kanyang husay at liksi, madali niyang nalusutan ang mga kalsada at matagumpay na nakatakas. Nang akala niya ay wala na siyang lusot, biglang may isang misteryosong lalaki ang tumulong. Kinuha nito ang isang fire extinguisher at inispray ang dalawang pulis, pansamantalang binulag ang mga ito. Matapos mawala ang mga humahabol, napagtanto ng lalaki, isang dayuhan, na kung magpapatuloy sila sa pagtakas, mahuhuli rin sila kalaunan. Iminungkahi niyang magtago muna sila sa isang motel. Matapos ang sunod-sunod na muntikang pagkakahuli, nakarating din sila sa isang kwarto, kahit patuloy pang sinusuyod ng mga pulis ang paligid. Inihagis ng lalaki ang isang uniforme ng katulong sa kama at sinabi kay Suyun na isuot ito para manatiling ligtas at hindi mahalata. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang kanyang maskara. Sa likod nito ay isang napakagwapong lalaki na may bahagyang bad boy na dating. Kalma niyang sinabi ang kanyang pangalan, Jay, at sinabing hindi na niya kailangang alalahanin ang mga detalye. Ang mahalaga lang daw ay siya ang taong nagligtas sa kanya mula sa napakalaking problema. Di naglaon, dumating ang dalawang pulis sa hotel para magsagawa ng paghahanap. Habang ginagabayan ng receptionist ang mga ito, ganap nang nagbago ang anyo ni Suyun at Jay. Sa hallway, nagkunwari silang naglalambingan, isang larong parang pusa at daga, na lubos na nakaabala sa mga pulis at nagpababa sa kanilang pagbabantay. Dahil dito, matagumpay na nakalabas ng hotel ang dalawa ng ligtas. Bilang pagdiriwang, iginiit ni Jay na ilibre siya ni Suyun ng pagkain. Sinabi niya, sa lahat ng tulong na ibinigay ko sa iyo ngayon, mas malaki pa sa isang hapunan ang utang mo sa akin. Bigla-bigla, isa-isang ikinuwento ni Jay ang bawat detalye ng pinagmulan ng pamilya ni Suyun, na ikinagulat at ikinabigla niya. Hindi niya maunawaan kung sino ba talaga ang lalaking ito at kung paano nito nalalaman ang napaka-personal na mga lihim ng kanyang pamilya. Tinangka ni Suyun na umalis. Iniiwan si Jay na tila nagsasalita mag-isa. Ngunit kahit papalayo na siya, patuloy pa rin siyang sinusundan ng mga salitang puno ng mga lihim ng kanyang pamilya, hanggang sa tuluyan na siyang sumabog sa galit. Hinablot niya si Jay sa kwelyo, bakas ang matinding tensyon sa kanyang mukha. Doon ibinunyag ni Jay ang tunay na katotohanan. Matagal na daw niya siyang binabantayan. Alam niya na sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, si Suyun ay isang henyo sa paggawa ng pekeng pera. Nag-alok si Jay ng isang kasunduan. Gusto niyang mag-imprenta si Suyun ng $300,100 bills. Siya na raw ang bahala sa money laundering at paghahatian nila ang kita, 50-50. Kinagabihan, umuwi si Suyun upang pag-usapan ang alok sa kanyang ama. Nang tutol ang ama, sunod-sunod niyang inilatag ang mga dahilan kung bakit dapat nilang tanggapin ang trabaho. Habang tumitindi ang tensyon, biglang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Yon Che, at hinila silang lahat palabas para kumain ng mga noodles na siya mismo ang nagluto. Pagkatapos ng hapunan, pumasok na ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto. Ngunit magdamag na hindi makatulog si Suyun, balisa sa alok ni Jay. Kinaumagahan, habang nagja-jogging siya, inabot ng isang kaibigan ang isang liham. Mensahe pala iyon mula kay Jay, at lubos siyang nabigla sa laman nito. Halos makauwi na siya upang muling magmakaawa sa kanyang ama nang biglang lumitaw si Jay, may bitbit na napakalaking maleta. Binuksan niya ito at tumambad ang puno ng 50,001 bills, dahilan upang mapako sa gulat sina Suyun at ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, tuluyan nang natuloy ang kasunduan. Pinangunahan ni Suyun sina Jay at ang kanyang kasamahan pababa sa lihim na basement ng kanilang pamilya. Doon, ipinaliwanag ni Jay ang kanyang plano sa bawat detalye. Ipinakita ng kanyang paliwanag kung gaano siya katalino at tuso, ngunit higit sa lahat kung gaano siya kapropesyonal at kapanipaniwala bilang katuwang sa operasyon. Matapos marinig ang lahat, buong loob na sumang-ayon ang mag-ama at agad nagsimula sa trabaho. Ang buong production line ay gumalaw na parang isang perpektong makina, walang kahit isang pagkakamali. Maging si Jay ay namangha sa pagiging metikuloso at propesyonal ng pamilya ni Suyun.
Eksaktong naisakatuparan ang plano ni Jay, sobrang perpekto, parang siyensya. Nang tuluyan ng matapos ang misyon, inanyayahan ni Jay si Suyun na kumain upang balikan ang mga alaala. Sa isang napakagandang lugar, nagkaroon sila ng isang malalim at taus-pusong pag-uusap. Bago sila maghiwalay, sinorpresa siya ni Jay ng isang napakagandang kwintas na diamante bilang regalo. Nang tanungin ni Suyun kung muli pa ba silang magkikita, isang misteryosong sagot ang ibinigay ni Jay. Hindi ba parang nagkita na tayo noon? May pakiramdam lang ako na minsan nang nag-cruise ang landas natin. Pagkasabi nito, muli siyang tumingin ng matagal kay Suyun bago tuluyang maglaho sa malayo. Maya-maya lamang, habang pauwi na si Suyun sakay ng kanyang sasakyan, tumanggap siya ng isang nag-aalalang tawag mula sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na kapag naipadala na nila ang pera ngayon, magiging ligtas na sila sa wakas. Pagkarinig nito, sinalubong si Suyun ng matinding pagkabalisa at dali-dali siyang umuwi sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit pagdating niya roon, naroon na ang mga pulis. Sa kasamaang palad, huli na siya. Ang kanilang tahanan, na nagsilbing lihim na laboratorio ng kanilang napakahusay na mga peking salapi, ay wala nang natira kundi abo at alikabok. Isang napakalakas na pagsabog ang nagwasak sa lahat, kabilang na ang kanyang ama. Sa desperasyon, pilit na tinahak ni Suyun ang naglalagablab na apoy, hanggang sa may isang estrangherong lumabas mula sa apoy. Nakasuot ng gas mask ang lalaki at malamig na naglakad palayo, iniwan si Suyun sa guho kasama ang bangkay ng kanyang ama. Sa pagtanaw sa trahedyang sinapit ng ama, napagtanto ni Suyun na wala na siyang magagawa upang iligtas ito. Nang hihina sa matinding kawalan ng pag-asa, pasuray-suray siyang lumabas ng bahay, ngunit agad siyang inaresto ng inspektor. Samantala, sa pantalan, matagumpay na nahijak ng isang gang ang malinis na pera. Ang lahat ng pinaghirapan ni Suyun at Jay ay nauwi sa wala. Habang pinagmamasdan ang apoy mula sa malayo, wala nang nagawa si Jay kundi tumayo roon sa tahimik na pagkadismaya bago tuluyang umalis. Matapos ang nakapangingilabot na gabing iyon, dinala si Suyun sa presinto para sa interogasyon. Piniga siya ng inspektor sa mga tanong, pilit kinukuha ang impormasyon tungkol sa lalaking kilala bilang si Jay upang makatulong sa investigasyon. Sa gitna ng luha at pusong puno ng hinanakit, ikinuwento ni Suyun ang buong pangyayari. Dito, bumalik ang kwento sa isang flashback, dalawang bata, tila sina Batang Jay at Batang Suyun, na magkasamang nakasakay sa bisikleta. Tinanong niya si Jay kung ano ang pangarap nito sa hinaharap, at ang sagot nito ay nakapanlumo. Gusto kong maging scammer para sa pera. Ako ang magiging pinakamagaling, para makapamuhay ako ng huwad na buhay na parang totoo. Habang sinasabi niya ito, itinuro niya ang matatayog na gusali sa malayo. Marahil isang malupit na lipunan ang nagtanim ng ganitong baluktot na pananaw sa isipan ng isang batang lalaki, o baka ang madilim at basang realidad ng buhay ni Jay ang humubog sa kanya bilang taong siya ngayon. Sa kasalukuyan, ipinakita ni Jay ang kanyang malamig at walang awang pagkatao. Matapos niyang personal na ipadala sa kamatayan ang isang matabang boss, walang emosyon niyang isiniksik ang isang perang papel sa bibig ng lalaki at tinalikuran ng eksena. Samantala, si Jitay, ang pinuno ng Financial Crimes Team, ay abalang ng bobola ng isang traffic officer upang makaiwas sa tiket sa paradahan. Ang kanyang makinis na pananalita at tangkang panunuhol ay ikinatawa lamang ng opisyal. Nagpatuloy si Jitay sa pagmamaneho, pabirong tinutukso ang kanyang boss, hanggang sa mabanggit ang salitang peke na pera, at agad siyang napanganga sa gulat. Sa crime scene, nagkalat ang mga forensic at pulis sa paligid ng bangkay. Biglang may isang lalaking pumasok, at automatikong nagbigay daan ang lahat. Siya si Jong Hyuk, ang alamat na pinuno ng Violent Crimes Unit ng lungsod. Hindi maikakaila ang kanyang presensya. Sa isang sulyap pa lamang sa eksena, agad niyang nalaman na peke ang perang papel na natagpuan sa biktima. Samantala, si Jitay ay halos pumikit na sa kakatingin sa pera mula sa iba't ibang anggulo, ngunit hindi pa rin niya masabi kung tunay o peke ito. Kinailangan nilang tawagin ng pinakamahusay na eksperto sa pekeng salapi sa industriya upang makakuha ng tiyak na sagot. At ang resulta, nakakatakot. Pumasa ang perang papel sa lahat ng pagsusuri, mga detector, infrared, at maging sa chemical tests. Lahat ay nagpapakita na ang perang ito ay napaka-perpekto, hanggang sa aminin ng eksperto na maaari rin siyang malinlang nito. Nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng halos 99% na perpektong perang ito, ngunit napakapangahas ng kanilang modus. Lumabas na ang lalaking binaril sa kanyang silid 2 linggo na ang nakalipas ay natagpuan ding may $100 bill sa bibig, eksaktong tulad nito. Habang tinatalakay ng eksperto ang pagpatay na may kaugnayan sa makasalanang perang ito, muling nabanggit ang pangalan ni Jong Hyuk dahil siya rin ang nakahuli ng pekeng pera noong panahong iyon. Nang walang pagiging eksperto o gamit na espesyal na kagamitan, alam na agad ni Jong Hyuk. Hindi maiwasang makaramdam si Jitay na may kakaibang baho ang lahat ng ito. Pakiramdam niya ay isa siyang tagalabas sa sarili niyang kaso ng peking salapi. Kaya't nagpasya siyang sumuong ng mas malalim sa investigasyon, sinisigurong walang detalye ang makakalusot. Samantala, sa pangunahing kalsada, may isang karaoke bar na mukhang normal na negosyo mula sa labas, ngunit huwag kang magpalinlang. Sa loob, isa itong kuta na binabantayan 24/7 ng mga gangster sa isang mabigat na bakal na tarangkahan. Sa likod nito ay isang underground arena, ang pinakailalim na hukay ng lipunan kung saan pera lamang ang aliwan ng maruruming mayayaman. Dito sila tumataya sa dugo at buto. Sa madilim na sulok na ito, nakilala natin ang isang tunay na halimaw, isang lalaking kitang-kita ang gulo sa mukha pa lang. Siya ang kanang kamay at muscle ni Jong Hyuk sa kriminal na mundong ito. Sa usapin ng ranggo, pangalawa lamang siya sa iisa, ngunit mas mataas sa 10,000.
Hindi siya nag-aatubiling bugbugin ang isang empleyado dahil lamang sa maling pagsagot. Ngunit sa isang tawag lang mula kay Jung-hyuk, agad siyang nagiging maamo, at personal pang inihahatid ang isang batang babae sa kanyang amo. Dito nabunyag ang tunay na pagkatao ni Jung-hyuk. Siya ang pinuno ng Violent Crimes Unit, isang mataas na pulis, ngunit sa likod ng lahat, siya pala ang namumuno sa isang napakalaking sindikato ng krimen. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, alam na ng kanyang tauhan ang gagawin at mabilis na pumasok sa isang lihim na silid. Nakatago sa likod ng eksena ang isang ganap na drug lab. Mga trabahador na naka-hazmat suit ang walang tigil sa paggawa ng shabu na kanyang ikinakalat sa mga lansangan. Habang si Jung-hyuk ay lubog sa babae at droga, ang mga tapat na pulis ay nag-o-overtime upang hanapin ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kahit isa lamang siyang financial cop, ginamit ni Jitay ang kanyang matalas na deduksyon upang makabuo ng sapat na ebidensya na nagpapatunay na ito ay isang sopistikadong scam, isang planong hindi lang pera ang sinasangkot, kundi pati buhay ng tao. Ang bawat ebidensyang kanyang natuklasan ay direktang nagtuturo kay Jay. Napakalakas ng mga ebidensya kaya't personal siyang itinalaga ng kanyang boss sa kaso. Isang batang mayabang na pulis, sa malapit ang ngumisi, malinaw na minamaliit ang kakayahan ni Jitay. Hindi man lang siya sinagot ni Jitay. Sa halip, ngumiti lamang siya at tahimik na umalis upang gawin ang kanyang trabaho. Iniwang nagngangalit ang bata habang pilit, ngunit bigong tapatan ang husay ni Jitay. Walang oras na dapat sayangin, dahil habang tumatagal ito, lalo lang lumalaki ang imperyong kriminal na ito. Naghahanap ng paraan ang mga drug lord para palawakin ang kanilang merkado at hindi sila natatakot mangakit ng mga investor para dalhin ang negosyo sa mas mataas na antas. Ang dating pamilyar na pangalan ay unti-unti nang nagiging isang alamat sa dilim, si Jay. Sa tuwing may malaking krimen, laging nakakabit ang pangalan ni Jay. Si Do-sik, isang pangunahing drug distributor, ay kasalukuyang lugmok sa problema dahil tila humaharang na sa pag-usad ang kanyang negosyo. Sa mundong ito ng underworld, tunay na kapital ang kailangan para manatiling buhay. Biglang nagdala ng balita ang isa niyang tauhan, nais daw mag-invest ni Jay ng napakalaking halaga sa operasyon ni Do-sik. Kahit may pagdududa siya sa misteryosong pagkatao ni Jay, mahirap tanggihan ang ganoong kalaking pera. Ang hindi alam ng matabang pusa na si Do-sik, bawat salitang binibitawan niya ay palihim ng sinasagap ng isang undercover na pulis. Sa pagdurugtong ng mga pangyayari 5 taon na ang nakalipas, napagtanto ni Jitay ng may 70% katiyakan kung saan nagtatago si Jay. Matagal na raw itong nasa pantalan ng lungsod mula pa noong pagsabog noon. Agad na tinawagan ni Jitay ang kanyang batang nakatataas. Gamit ang kanyang malambing na dila, napapayag ni Jitay ang isang grupo ng mga gwardyang nakaitim na parang galing sa Men in Black na sumama sa kanya. Sinalakay nila ang mga bakanteng shipping container sa pantalan, umaasang magkakaroon ng matinding habulan o tensyonadong engkwentro. Ngunit sa halip, isang sirang balangkas lang ng kama ang natagpuan nila, iniwang natatabunan ng alikabok. Kinutya siya ng batang kasamahan, sabay tanong, ito na ba ang engranding pagbabalik ni Jay? Nabaliw sa galit si Jitay sa sarkasmo at inihagis ang isang upuan na muntik nang tumama sa ulo ng bata. Akala nila'y nakagat lang nila ang pain ni Jay, ngunit si Jitay ay nakakuha pala ng hindi inaasahang lead. Sa kung anong paraan, muling lumitaw si Suyun, sa unang pagkakataon mula noong trahedya 5 taon na ang nakalipas. Habang nakaupo si Suyun sa loob ng kanyang sasakyan, biglang may bumagsak na napakalaking shipping container mula sa itaas. Sa isang himala, hindi siya tinamaan, bumagsak ito mismo sa tabi ng kanyang kotse at yumanig sa lupa. Alam ni Suyun higit kaninuman na hindi ito aksidente. Agad siyang sumuko sa pulisya dahil alam niyang sa sandaling iyon, ang presinto lamang ang natitirang ligtas na lugar para sa kanya. Nang gabing iyon din, isang lalaking nagngangalang Yong-woo ang pauwi, lasing na lasing. Biglang may lumapit na estranghero, nagpapakilalang matagal na raw niyang kakilala at pilit na nakikipagkwentuhan. Kahit sa kalasingan niya, alam ni Yong-woo na hindi pa niya kailanman nakita ang lalaking iyon. Sinubukan niyang umalis, ngunit bigla siyang napalibutan ng mga lalaking nakamaskara. Isiniksik nila sa kanyang bibig ang telang may chloroform, at bago pa siya makapalag, nawalan na siya ng malay. Samantala, kasama si Suyun, nananatiling mapait si Jitay dahil sa pagkakademote niya matapos ang kaso 5 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya si Suyun at napansing mas bata at mas maganda pa ito kaysa noon. Marahil ay naiirita lang siya dahil siya lang ang tila nilamon ng panahon at paghihirap. Ngunit wala sa mood si Suyun para sa biro. Nagsasalita siya sa gitna ng matinding takot. Maliwanag kay Jitay na hindi lang siya basta nagsasalita, nagmakaawa siya na iligtas ang kanyang buhay at tulungan siyang makatakas sa impyernong ilang taon na niyang kinabibilangan. Flashback, 4 na buwan ang nakalipas. Abala si Suyun sa pakikipagkita sa isang makapangyarihang babaeng broker upang ipagpalit ang mga bunton ng maruming pera. Sa gitna ng transaksyon, isang nakakabiglang revelasyon ang tumama sa kanya. Naroon din ang kanyang nakababatang kapatid na si Yang Yon, na may sarili ring lihim na plano ng money laundering. Lubos na natulala si Suyun, hindi makapaniwala kung paano nagkaroon ng ganoon kalaking halaga ng pera ang kanyang kapatid. Nang magkasalubong sila sa counter ng broker, lumabas ang magkapatid upang mag-usap ng masinsinan. Nang usisain ni Suyun kung saan galing ang maruming pera, walang pakialam na sagot ni Yang Yon na natagpuan niya raw iyon habang inaayos ang mga gamit ng kanilang ama matapos ang sunog. Ibinunyag din niya na ang perang ito ang bahagi ng kanyang master plan para ipaghiganti ang kanilang ama. Nakikitang papunta sa mapanganib na landas ang kapatid, ibinahagi ni Suyun ang isang nakakagulat na planong matagal na niyang binubuo. Isang planong papatay ng 2 ibon sa isang bato.
Agad niyang dinala si Yang Yon upang makipagkita sa isang misteryosong lalaki, isang kakilala ni Jay na kilala bilang ang Fixer. Matapos ang mabilisang usapan at masaksihan ang pambihirang kakayahan ng Fixer sa hacking, nagkasundo ang tatlo. Kinabukasan, habang nagmamaneho ang Fixer, tumanggap siya ng tawag mula kay Jay. Inimbitahan siya ni Jay sa Monaco, at kitang-kita ang pananabik ng Fixer. Ngunit pagkababa ng tawag, agad niyang tinawagan ang magkapatid upang balaan sila, kumikilos na si Jay. Iniikot niya agad ang sasakyan at dumiretso sa paliparan upang makipagkita kay Jay. Sa isang kisap mata, nasa Macau na ang Fixer. Bata at sabik, ang una niyang ginawa ay tumungo sa kasino. Lubog siya sa isang laro ng baraha, walang pakialam sa paligid, nang may pamilyar na figurang tumayo sa likuran niya, si Jay iyon. Kinaladkad niya ang Fixer palabas upang mag-usap ng pribado. Nagliwanag ang mga mata ng Fixer nang makita niyang may bitbit si Jay na napakalaking bungkos ng pera. Nang tanungin niya kung bakit ganoon karami ang pera, diretsahang sinabi ni Jay na peke ang lahat ng iyon. Bitbit niya iyon upang mailinis at gawing lehitimong pera, at mamuhay na parang hari. Pagkatapos, dumiretso na si Jay sa punto. Alam niyang pera lang ang motibasyon ng Fixer, kaya inalok niya ito ng napakalaking deal, 10 beses ang bayad kung lilipat ito ng panig at magtrabaho para sa kanya. Sa ganitong klaseng alok, hindi na nag-atubili ang Fixer. Agad niyang tinanggap ang kasunduan at inaya si Jay na kumain upang mapag-usapan pa ang detalye. Kinabukasan, pareho silang pumasok sa mas malalim na bahagi ng underworld, isang lugar na pinamamahalaan ng tiwaling pulis na si Jung Yuk, isang tagong lokasyon na hinding-hindi iisiping pugad ng krimen. Nagharap sina Jay at Jung Yuk sa isang pulong habang kumakain. Mayabang na ipinaliwanag ni Jung Yuk na ang dalawang lalaking nag-aaway sa sahig ay kapwa niyang mga may utang. Nakita ni Jay ang uri ng taong kaharap niya, kaya tinusok niya ito ng ilang matatalim na salita, na tuluyang nagpaliyab sa galit ng pulis. Muntik nang utusan ni Jung Yuk ang isa sa mga mandirigma na pumasok sa ring at bugbugin si Jay para ipakita lang ang kapangyarihan niya. Pero nanatiling kalmado si Jay, parang yelo, at mahusay na pinakalma ang sitwasyon. Pagkatapos, iniabot ni Jay kay Jung Yuk ang isang madilim na kontrata at sinabing basahin muna niya iyon bago gumawa ng kahit anong hakbang. Habang binubuksan ni Jung Yuk ang kontrata upang pag-usapan ang kanilang maruming negosyo, palihim namang sinindihan ng Fixer ang isang lighter na may nakatagong recording device sa loob. Bawat salitang binibitawan nila ay direktang ipinapadala sa magkapatid na babae na nakikinig sa lahat mula sa malayo. Agad namang dinala ni Suyon ang lahat ng impormasyong ito kay Inspector Jitay. Pagkakuha niya ng intel, hindi na nagsayang ng oras ang inspektor at agad na kumilos ang kanyang koponan habang mainit pa ang bakal. Kahit pilit siyang pinipigilan ng mga kasamahan niya, walang makapapatay sa apoy ng hustisyang nag-aalab sa kanyang puso. Habang rumaragasa patungo sa lugar ang tropa ni Jitay, isang maliit na gulo ang sumiklab sa underground arena ni Jung Yuk. Nahuli ng security ang dalawang adik na nagsisinghot ng droga sa banyo at agad silang kinaladkad palabas, hawak sa leeg. Sa kanilang lutang na kalagayan, aksidente silang napadpad sa isang restricted na silid. Samantala, nagmamaneho ang kanang kamay ni Jung Yuk nang makatanggap siya ng emergency call mula sa arena. Sinabi ng tauhan sa ring na paparating na ang pulis at kailangan nila ng agarang backup. Sinubukan niyang tawagan si Jung Yuk pero walang sagot. Dahil sa masamang kutob, bigla siyang nag-U-turn at humarurot pabalik sa arena. Sa sandaling iyon, nagawang gumapang ng dalawang adik papasok sa isang silid. Isa sa kanila, may hawak na kutsilyo, ang biglang sumugod sa isang babaeng nasa loob at paulit-ulit siyang sinaksak hanggang sa mamatay. Nang makabalik ang tauhan ni Jung Yuk, napapaligiran at sinasalakay na ng mga pulis ang underground arena. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon ang pinakamalaking problema niya. Ang amo niya ay kasalukuyang tinututukan ng kutsilyo ng isang baliw na adik. Sinimula ng tauhan ang pambubula at paggamit ng mga larong espiritu para mailigaw ang atensyon ng adik. Habang tuliro at litong-lito ito, sinamantala ni Jung Yuk ang pagkakataon, kumawala sa pagkakahawak, at agad na nagpakawala ng isang brutal na kontra-atake. Bunsod ng matinding galit, halos bugbugin hanggang mamatay ng tiwaling kapitan ang lalaki. At hindi pa doon nagtapos, binunot pa niya ang baril para lalo itong takutin. Samantala, tuluyan nang nakapasok ang koponan ni Jitay sa underground arena, ngunit wala silang nadatnan, walang kahit isang tao. Ang pagkakita sa mga lokal na pulis at pamilyar na mga kasamahan na nauna na sa lugar ay labis na ikinainis ni Jitay. Alam na niya ang galawan. Matapos ang isang maikli ngunit tensyonadong palitan ng salita, inutusan niya ang kanyang mga kasama at ang lokal na pulisya na mag-empake at umatras. Sa kabilang bahagi ng gusali, matapos takutin ang adik, napagtanto ni Jung Yuk na mas malaki ang problemang kinakaharap niya, may bangkay. Gamit ang kanyang mahabang karanasan sa puwersa, walang awang pinasa ni Jung Yuk sa dalawang adik ang lahat ng kasalanan, pinapirma sila sa bawat krimeng naganap. Habang paalis na si Jitay, may bumubulong sa kanyang kutob na may mali. Bumalik siya sa mismong silid kung saan abalang-abala sina Jung Yuk at ang kanyang mga tauhan sa pagtatakip ng ebidensya. Ngunit huli na siya ng ilang segundo, nakapuslit na ang mga kriminal bago pa man siya makapasok. At nang paalis na sana siya, may narinig siyang isang nakakapangilabot na sigaw. Paulit-ulit at nakakakilabot ang tunog, dahilan upang maging alerto siya. Bunot ang baril, sinimulan ni Jitay ang pagsipa sa mga pinto isa-isa, hinahanap ang pinanggagalingan ng ingay. Napag-alaman niyang mula iyon sa personal na silid ni Jung Yuk, mukhang may ginawang kakilakilabot ang kapitan sa isang tao. Basang-basa sa pawis si Jung Yuk at may tumalsik pang dugo ng biktima sa kanyang katawan.
Kalma niyang hinuhugasan ang kanyang mga kamay at paa na para bang nag-dispose lang siya ng isang ligaw na hayop at hindi ng isang tao. Hinintay ng kanyang tauhan na matapos siya sa paglilinis bago magulat na nasa pinto na ang pulis. Sa puntong iyon, halos huli na ang lahat. Nasa bungad na si Jitay, handa ang kanyang sandata. Nang makita ang anino ng kanyang mga ngaso, tumakbo si Jong-hyuk para sa kanyang buhay. Nasulyapan ni Jitay ang figura ngunit hindi niya malinaw na nakita ang mukha. Gumamit si Jong-hyuk ng isang lihim na lagusan sa loob ng kasino para makatakas, kasabay ng pag-abiso sa grupo sa drug lab na magligpit at maglaho. Habang tumatakas ang inner circle ni Jong-hyuk, naiwan ang kanyang tauhan upang pigilan si Jitay. Pagsapit ng oras na natapos ni Jitay ang pag-aasikaso sa kaguluhang iniwan ni Jong-hyuk, matagal nang nakatakas ang tiwaling kapitan. Masyado pang maraming alas sa mangga si Jong-hyuk para mahuli ng ganito kadali. Bilang mataas na opisyal at pinuno ng criminal investigations, halos wala siyang hindi kayang pagtakpan. Sa katunayan, halos kalahati ng mga pulis sa presinto ay parang nasa payroll niya. Ang nag-iisang nananatiling lumalaban para sa tama ay si Jitay. Magdamag siyang gising, sinusubukang lutasin ang kaso habang binubuhay ang sarili sa paborito niyang hamburger. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang malungkot na mukha ni Soo-yun, halos hindi niya maipasok ang pagkain sa kanyang bibig. Ang tanging dahilan kung bakit naroon siya ay dahil si Soo-yun na lang ang nag-iisang koneksyon sa misteryosong si Jay. Kahit siya ang naging partner ni Jay sa krimen at pangunahing tagalaban ng pera nito, hindi rin niya lubos na nauunawaan ang tunay na layunin ni Jay. 3 buong taon na naglaho si Jay na parang bula, tuluyang pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ngayon, bigla na lang siyang bumalik para kunin si Soo-yun sa isang hindi pa tapos na misyon. Kahit tila asot pusa sila sa kanilang mga pulong sa negosyo, halatang may malalim at hindi masabing romantikong tensyon sa pagitan nila. Malungkot na pinanood ni Soo-yun si Jay habang papalayo ito. Pagkawala niya sa paningin, kinuha niya mula sa isang drawer ang isang kwintas, malamang regalo ni Jay, at lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Kinabukasan, nagtungo siya sa lihim na lugar ng pagpupulong na itinakda ni Jay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang kilalang hacker na si Yang Yon. Ang babaeng hacker na ito ang nawawalang piraso sa susunod na granding plano ni Jay. Ang galaw niya, gagamit siya ng 50 bilyong peking pera upang bumili ng 200 bilyong halaga ng dekalidad na droga. Plano ni Jay na ipagpalit ang CP11, ang peking pera, sa isang bagay na mas madaling ipuslit at ibenta sa black market. Pagkatapos nito, paghahatian nila ang kita ayon sa nakatakdang bahagi ng bawat isa. Habang nakaupo si Yang Yon, unti-unting lumalaki ang kanyang mga mata habang kinukwenta niya sa isip ang napakalaking halagang malapit na niyang makuha. Ang nakakabiglang halaga na 40 bilyong won ay agad nagpaliwanag sa mga mata ni Yang Yon at agad siyang humiling na makasali sa grupo. Ngunit nananatiling may pagdududa si Soo-yun sa impormasyong ibinibigay ni Jay. Takot siyang baka niloloko lang siya nito muli, parang isang delikadong laro ng tagu-taguan. Upang patunayang seryoso siya, dinala ni Jay ang grupo para makilala ang huli nilang miyembro, si Suni, isang babaeng nagpapatakbo ng pabrika ng pag-iimprenta na puno ng mga ilegal na manggagawa. Nang makita niya sina Jay at Soo-yun, labis ang kanyang tuwa at buong init na sinalubong si Soo-yun. Matagal-tagal na ring hindi nagsasama-sama ang elite na grupong ito ng mga bihasang peke ng salapi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jay sa mga paligoy-ligoy at agad tinanong si Suni kung nakuha na nito ang kagamitang kanyang hiniling. Ngumiti si Suni at pinangunahan ang grupo pababa sa isang lihim na basement na nakatago sa kailaliman ng pabrika. Hinila niya ang isang nakatagong kurtina at ibinunyag ang isang espesyal at high-tech na makinang pang-imprenta. Ang makinang ito ang susi sa plano ni Jay para makagawa ng 50 bilyong won. Agad na kumilos si Soo-yun, gamit ang kanyang pambihirang talento sa sining upang kopyahin ang bawat munting detalye ng pera ng may perpektong katumpakan. Sa napakaikling panahon, nakalikha siya ng replika na halos hindi na may pagkaiba sa tunay na pera, na umani ng papuri mula kay Jay. Habang nagtutulungan ang bawat isa gamit ang kani-kanilang espesyalisadong kakayahan, unti-unting lumaki ang bunton ng peking pera hanggang magmistulang isang bundok. Nasa rurok ng kasiyahan ang grupo ni Jay, paulit-ulit pang inaamoy ang sariwang amoy ng bagong imprentang salapi. Napagdesisyonan nilang ipagdiwang ang matagumpay na simula sa isang mamahaling restaurant. Walang pakialam na naglabas si Jay ng bungkos ng peking pera para magbayad. Hindi niya alam na palihim na siyang sinasabotahe ni Soo-yun. Sa simula pa lang ng misyong ito, ang tunay niyang layunin ay tulungan ng pulisya. Habang lihim siyang nagbibigay ng impormasyon sa mga awtoridad mula sa isang pampublikong phone booth, bigla siyang nasorpresa. Nakatayo pala si Jay sa labas, pinapanood siya sa buong oras. Sa isang iglap, ikinulong ni Jay sina Soo-yun at Yang Yon sa isang pansamantalang kulungan. Ginamit niya ang buhay ni Yang Yon bilang panakot upang pilitin si Soo-yun na mag-imprenta pa ng mas maraming pera. Sa kasalukuyan, habang ikinukuwento ni Soo-yun ang lahat, napaiwan sa pagkabigla si Inspector Jitay sa isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang pala tumigil si Jay sa orihinal na 50 bilyon, umabot ito sa nakakabinging 500 bilyong won. Nang marinig ito ng mga opisyal sa istasyon, agad silang nataranta. Ang halagang iyon ay sapat upang gumuho ang buong pambansang ekonomiya. Ngunit dahil nalaman ni Jay na ipinagkanulo siya ni Soo-yun, wala na itong silbi sa kanya. Pinalayas niya si Soo-yun sa grupo, ngunit patuloy niyang ikinulong si Yang Yon. Alam ni Jay na may halaga pa ang hacker na babae, at higit sa lahat, siya ang perpektong bihag.
Ipinakita niya kay Yang Yon ang larawan ni Suyon na inaaresto ng pulis. Dahil hiwalay si Yang Yon sa mundo at walang alam sa buong katotohanan, madali siyang na-brainwash ni Jay. Diretsahan siyang nagsinungaling. Sinabing ipinagkanulo rin siya ni Suyon. Pagkatapos nito, pinilit ni Jay si Yang Yon na gamitin ang kanyang elitistang kakayahan sa hacking upang tulungan siya. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang pumasok sa eksena ang mas makapangyarihang mga manlalaro. Sa likod ng mga saradong pinto, ang pinakamakapangyarihang elite ng bansa ay lihim na nagkakamay para sa isang maruming transaksyon. Si Chairman Jung Chul ng bangko ay may lihim na pagpupulong kasama ang matataas na opisyal ng gobyerno. Lumalabas na ang mga ito mismo ang nagpapatakbo ng isang kriminal na imperyo para sa sariling kapakinabangan. Lahat ng ilegal na aktibidad ay kontrolado ng chairman at maging ang tiwaling Kapitan Jung Yuk ay isa lamang palalong pinapagalaw niya. Kasalukuyan nilang pinaplano ang susunod na hakbang, isang money laundering scheme na aabot sa 300 bilyong won. Parehong sumasabak ngayon sina Jay at Jung Yuk sa napakalaki at mapanganib na operasyong ito. Nagbukas ang eksena sa isang magandang umaga, kung saan naglalakad sina Jay at ang tiwaling kapitan na si Jung Yuk. Paulit-ulit na pinapakalma ni Jay ang balisang si Jung Yuk, sinasabing malapit na sila sa destinasyon. Sa wakas ay tumahimik si Jung Yuk at nagpatuloy sa paglalakad, walang kamalay-malay na napakalayo pa pala ng kanilang lalakbayin. Samantala, kausap ni Suyon si Inspector Jitay upang isa-isahin ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Sa muling pagbabalik ni Jay at sunod-sunod na pagpatay, ramdam ni Suyon ang matinding kaba. Habang ibinabahagi ni Jitay ang kanyang hinala, dumating ang kanyang assistant na may dalang mahalagang balita. Ayon sa assistant, ang mga bala na nakuha sa mga biktima ay eksaktong tugma, nakakatakot na perpekto ang pagkakapareho. Agad na tumawag si Jitay sa forensic lab. Matapos ang masusing investigasyon, nalaman niyang ang mga balang iyon ay mula sa isang baril na napakabihirang matagpuan sa black market ng South Korea. Ang impormasyong ito pa lamang ay sapat na upang magpatunog ng malakas na alarma sa isipan ni Jitay. Bumalik tayo kina Jay at Jung Yuk. Matapos ang mahabang lakad, ipinaliwanag ni Jay ang plano at ang masalimuot na istruktura ng lihim na tunel na kanyang ipinapatayo. Ang marinig ito mula mismo sa hari ng underground world, at naroon pa sila sa loob ng tunel, ay nagpasabik sa halimaw na nasa loob ni Jung Yuk sa matinding kasakiman. Nagbahagi sila ng sandali ng kapwa kasiyahan sa planong tila perpektong-perpekto. Samantala sa istasyon, ikinuwento ni Suyon kay Jitay ang araw na una niyang nakilala ang biktimang si Do-sik. Ayon sa kanya, may inaasikaso siyang maliit na transaksyon nang bigla silang magkasalubong. Nang makita niya ang refleksyon nito, sinamantala niya ang pagkakataon at bumulong ng babala, nakabuntot sa iyo ang pulis. Sinabi niyang ang tanging paraan ay tumakas at sumakay ng taxi na may plate number 8508. Sa takot, mabilis na tumakbo si Do-sik at matagumpay na naiwasan ang mga pulis. Pagkasakay niya sa sasakyan, pinagalitan siya ni Jay. Matapos ang pag-uusap, nagkasundo silang dalawa tungkol sa shabu na ginagawa sa kailaliman ng basement. Simple lang ang plano. Agawin ni Do-sik ang buong 100 bilyong won na imbakan ng droga at tatakas kasama si Jay. Siyempre, kalahati, malamig na 50 bilyong won ang mapupunta kay Do-sik. Nabulag sa kasakiman, agad pinirmahan ni Do-sik ang kasunduan. Pero nang mukhang tuloy-tuloy na ang lahat, nagpasya siyang maglaro ng marumi at ipagkanulo si Jay. Hindi rin naman nagpapatalo si Jay, mas marumi pa ang naging galaw niya. Ibinulgar niya kay Jung Yuk na si Do-sik ang nagnakaw ng droga at ginamit ang kamay ng tiwaling pulis para ipatumba ang taksil. Dahil sa mga bagong ebidensyang ibinigay ni Suyon, nagmadaling bumalik si Jitay sa investigation room para humingi ng paliwanag. Galit na galit siya, kinukwestiyon kung bakit wala sa listahan ng mga suspek si Jung Yuk at kung paanong nagbubulag-bulagan ang mga autoridad sa lihim na imperyong pinatatakbo ng kapitan. Inakala niyang may mapapala ang galit niya pero binaliwala lang siya ng mga kasamahan. Dahil sa hiya at pagkadismaya, bumalik siya kay Suyon upang ikwento ang kawalan ng progreso. Doon muling nagbagsak ng bomba ng katotohanan si Suyon, tungkol naman sa crew ni Jay. May isa pa pala silang kasapi, isang babaeng nagngangalang Dr. Choi. Itinanim siya ni Jay mismo sa pinakaloob na bilog ni Jung Yuk bilang Plan B. Dahil may kutob na may kakaiba, palihim na ni-record ni Suyon si Dr. Choi habang nagsusuri ng mga kemikal. Hindi lang iyon, maingat din niyang kinunan ng litrato ang lahat, sakaling magamit balang araw. Sa dilim ng tinatayong tunnel, ipinakita ni Jay kay Jung Yuk ang napakalaking bundok ng peking pera na iniipon niya. Sa sobrang gulat, kumuha si Jung Yuk ng isang papel at ginamit yon para sindihan ang kanyang sigarilyo, ang sukdulang flex. Kaagad pagkatapos, nakipagkita si Jung Yuk sa isang bank director upang mangingisda ng impormasyon tungkol sa schedule ng cash transport ng KC Bank. Sinuyod nila ang mga detalye, pinag-usapan kung gaano kalaking tubo ang pwede nilang pigain sa bawat biyahe. Matagal nang hinihintay ni Jung Yuk ang ganitong pagkakataon. Tinukso niya ang bank director gamit ang isang napakalaking alok, 10 beses na kita, at hinila ito paloob sa sabuatan. Samantala, ipinakita ni Suyon kay Jay ang mga larawang nakuha niya ng mga simbolong kemikal. Matapos suriin, napagtanto ni Jay na oxidizer ang mga iyon, isang kemikal na kumakain at sumisira sa hibla ng papel. Doon agad nag-click sa kanilang dalawa. Hindi lang winawasak ni Jay ang peking pera, sinisabotahin niya ito bago pa ipamahagi. Pero sa puntong iyon, teorya pa lang ang lahat. Habang kumakain kasama ang mga kasamahan, biglang nagdugtong-dugtong ang mga piraso sa isip ni Jay, naunawaan niya ang endgame.
Matapos sinadyang sirain ang 500 bilyong won na pekeng salapi gamit ang mga kemikal, hihilingin ni Jay sa Bank of Korea na palitan ng mga iyon, igigiit na lehitimong perang nasira lamang. Pupulbusin at susunugin ng bangko ang lumang pekeng pera at maglalabas ng 500 bilyong won na bago, sariwa, at tunay na salapi. Sa isang iglap, nagiging 500 bilyong tunay at hindi matutunto na yaman ang pekeng papel. Nang ma-realize ang laki ng banta, nagmadali si Jay at ang kanyang team pabalik sa headquarters. Pagkumpirma na may bangkong humiling ng kapalit na 500 bilyong won, bumuo si Jay ng sukdulan at high-level na plano para mahuli si Jay sa akto at pigilan ang laundering 5 araw bago ito mangyari. Ngunit bago pa man magsimula ang plano, tinawagan ni Jay si Jung Hyuk upang magreklamo tungkol sa isang matabang lalaki na gumugulo sa buong operasyon. Sinabi ni Jay na babaguhin niya ang plano para makalikha ng perpektong alibay para kina Jung Hyuk at sa chairman, dahil pakiramdam niya siya ang lugi. Nawalan ng kontrol si Jung Hyuk, bigla siyang prumeno at huminto sa gilid ng kalsada, galit na galit, handa na siyang lumipad para personal na harapin si Jay. Ngunit ang pangakong napakalaking kita, at ang katotohanang sumuko na si Soo-yoon, ang pumilit kay Jung Hyuk na lunukin ang kanyang pride at sumunod sa plano ni Jay. Pagkababa ng tawag, tinawagan ni Jung Hyuk ang presinto at tinakot mismo ang mga kasamahan, ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Wala nang nagawa ang napahiya nilang opisyal kundi palayain ang tauhan ni Jung Hyuk. Pagkalabas nito sa piyansa, agad niya itong sinundo at ibinigay ang mga huling utos para masigurong walang aberya ang heist. Dumating na ang araw ng laundering, eksaktong ayon sa planong napag-usapan. Nakakabaliw ang detalye ng paghahanda ni Jay. Mula sa uniforme ng staff hanggang sa sasakyang pangtransportasyon, perpektong kopya ng tunay na bank security team ang lahat. Pero hindi rin nakatunganga si Inspector Jitay. Sa sandaling umandar ang operasyon ni Jay at ng kanyang crew, agad nagulat ang kanyang mga mata at tenga sa field. Bit-bit ang impormasyong ito, mabilis na inorganisa ni Jitay at ng kanyang unit ang isang kidlat-bilis na operasyon. Pagdating pa lang ng armored truck sa pantalan, sinalubong na ito ng pulisya sa isang preemptive ambush. Mukhang tapos na ang laban para kay Jay. Ngunit sa kasamaang palad, isang hakbang na naman ang huli ni Jitay. Muli, natalo ang talas ng isip ng detective sa masterclass ni Jay sa panlilinlang. Isang linggo bago ang misyon, dinala na ni Jay ang crew sa treasury. Matapos magmanman, nakuha niya ang isang security chip na naglalaman ng password ng vault para ma-hack ni Jung. Sa ilang simpleng pindot ng keyboard, nasa kanila na ang mga code. Pinasok pa nila ang lugar ng mas maaga para malasahan ang tagumpay. Para maging ganap na foolproof ang plano, kinidnap pa ni Jay ang isang bank manager upang pikein ang retinal scan. Iyan ang dahilan kung bakit, sa mismong araw ng heist, parang wala lang kay Jay ang pagdaan sa maraming antas ng mataas na seguridad. Pagbukas pa lang ng vault door, kumilos ang kanyang team na parang isang makinang walang sablay, perpektong sabay-sabay. Sa isang kisap mata, isinagawa nila ang perpektong pagpapalit ng maruming pera na parang walang nangyari. Samantala, dumating sa lihim na tunnel ni Jay ang kanang kamay ni Jung Hyuk na naatasan sa kanyang tungkulin. Malinaw na ngayon, kapag hindi patas ang hatian, handang gawin ni Jung Hyuk ang kahit ano, kabilang ang agawin ang buong kargamento para sa sarili niya. Bumalik tayo sa bangko kung saan nakatanggap ng isang tarantang tawag ang manager mula kay Inspector Jitay. Inuutusan siyang itigil agad ang lahat ng money transport. Nararamdaman na may seryosong mali, agad sinama ng manager ang ilang security guard at nagtungo sila sa vault para personal na magsiyasat. Sa mismong sandaling iaangat na ng manager ang kamay niya para buksan ang pinto, nakapwesto na pala sa likod nito ang grupo ni Jay. Lahat sila'y napapigil ang hininga, tahimik na nagdarasal na sana'y hindi sila mahuli. Kapag pumasok ang mga gwardya, tapos na ang buong misyon. Mula sa malayo, nasaksihan ni Jay ang mabilis na paglala ng sitwasyon at agad niyang napagtanto na kailangan niyang kumilos. Eksakto sa sandaling hinawakan ng manager ang doorknob, lumikha si Jay ng napakalaking distraksyon para ilihis ang atensyon ng lahat. Perpekto ang tiyempo niya, nawala ang init sa vault at literal na nabigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay ang kanyang mga kasamahan. Bilang pinakatusong miyembro ng grupo, hinarap ni Jay ang security team at nagpakitang parang nanalong aktor sa Oscars. Mahusay niyang sinamantala ang kapabayaan ng mga guwardya at nakuha ang kanilang tiwala, dahilan para makalayo siya ng ligtas. Habang palabas ng bangko sina Jay at Jung, nagkasalubong sila ni Inspector Jitay. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang iglap, ngunit dahil wala ni isa sa kanila ang nasa mataas na antas ng pag-iingat, nagpatuloy lang silang maglakad na parang walang nangyari. Pagdating nila sa getaway car, agad nilang kinontak ang mga kasamahan sa ilalim ng vault para ayusin ang kanilang pag-alis. Sa ibaba naman, naiparating ang balita kay Jitay na personal nang bumaba sa vault para magsiyasat. Alam na kumakain na ng oras ang sitwasyon, inutusan ni JC Fixer na simulan na ang paglipat ng mga nakuha. Kasabay nito, sa base, natanggap ni Suni ang kanyang utos sa pag-akyat ng bundok ayon sa plano. Mula sa puntong iyon, naghiwalay na sila ni Fixer upang gampanan ang kani-kanilang mga tungkulin. Pagbalik sa vault, natapos ni Jitay at ng kanyang koponan ng inspeksyon, ngunit wala silang nahanap kahit ano. Habang palabas sila ng bangko, biglang nagsalita ang partner ni Jitay at nagbato ng nakakabiglang ideya. Paano kung itinanim ni JC Soo-yoon mula pa sa simula? Paano kung pinapakain lang sila nito ng peking impormasyon para lukuhin ang buong investigasyon? Kahit ayaw niyang maniwala, napagtanto ni Jitay na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Mabilis siyang bumalik sa headquarters upang personal na imbestigahan at tanungin muli si Soo-yoon. Habang inahak niyon ang mga security camera, si Jay naman ay hindi mapakali sa kaba.
May natanggap siyang agarang update, 20 tauhan ni Jong-hyuk ang pumasok na sa tunnel para magsagawa ng preemptive strike. Gamit ang kanyang napakabilis na taktikal na pag-iisip, nanatiling kalmado si Jae, kinalkula ang tiempo, at inalerto si Fixer na maghanda sa laban. Sa oras na iyon, natunton na ng pangunahing tauhan ni Jong-hyuk ang bakas na iniwan ng grupo ni Fixer. Naglatag sila ng perpektong patibong, naghihintay lamang ng sandali ng kahinaan para umatake. Binaha nila ang tunnel ng makapal na usok eksakto sa pagliko ng grupo ni Fixer. Sa isang iglap, nabulag ang buong lagusan sa siksik at mabigat na usok. Akala ng mga gon ay may bentahe sila sa dilim, ngunit nagkakamali sila. Nang sumugod ang lead henchman na may hawak na palakol, isang nakakatakot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Handang-handa ang kupunan ni Fixer. Lahat sila ay may suot na gas mask at may hawak na patalim. Nagbanggaan ang dalawang grupo sa isang marahas at walang awang suntukan, isang laban na walang gustong umatras. Samantala, matapos magkubli sa mga imbornal ng ilang oras, kumilos na rin sa wakas si Sunny. Umakyat siya mula sa isang manhole at palihim na pumasok sa eksaktong sasakyang naglalaman ng pinakamahalagang bagay sa buong heist, ang susi. Sa sandaling iyon, natuklasan ng sistema ang paghahak ni Yang Yon sa mga security camera. Agad niyang binalaan si Jae, sinabing kailangan na nilang umalis sa lugar sa lalong madaling panahon dahil opisyal nang ubos ang oras nila. Sa kabutihang palad, nang matanggap ni Sunny ang mensahe, nakuha na niya ang mahalagang susi at matagumpay na nakatakas mula sa sasakyan. Sa isang kisap-matang sandali kung saan nakasalalay ang kanyang buhay, biglang sumulpot ang sasakyan ni Jae at nailigtas siya sa huling segundo. Habang maayos na natapos ang mga pangyayari sa ibabaw, hindi ganoon kapalaran ang nasa tunnel. Dahil may hangganan ng lakas ng tao at malayo si Fixer sa bigat at lakas ng kalaban, mabilis na napunta kay Jong-hyuk ang bentahe matapos ang maikling sagupaan. Para iligtas ang sarili, wala nang ibang nagawa si Fixer kundi umatras at tumakas. At sa isang iglap, matagumpay na nakuha ni Jong-hyuk ang bundok ng pera, ang parehong salaping pinaghirapan ni Jae na mailabas sana ng napakadali. Nang muling magsama-sama ang grupo matapos ang isang napaka-stress at mapanganib na misyon, agad na nagwala si Yang Yon kay Jae, sinisigawan siya dahil tuluyang bumagsak ang buong plano. Nawalan sila ng pera, at mas masahol pa, hindi pa rin nila nailalabas ang taong nakakulong sa istasyon ng pulis. Sa mismong sandaling sasabog na ang tensyon sa silid, inilabas ni Sunny ang USB drive na kanyang ninakaw at malakas na ibinagsak ito sa mesa. Nang hawakan ni Jae ang USB, isang baliw ngunit henyal na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Napagtanto niyang maaari niyang gamitin ito para baliktarin ang sitwasyon. Mula sa pagiging talunan, gagawin niyang panalo ang buong grupo. Samantala, nang mapansin ng security team na nawawala ang mahalagang USB, agad nilang tinawagan si Jitay at humingi ng tulong. Matapos ang mabilis na investigasyon sa sasakyang pinasok, nagpasya si Jitay na dumiretso sa chairman ng guild upang maningil ng mga sagot. Nagkaroon sila ng isang mahaba at masinsinang pag-uusap tungkol sa nangyari at sa bigat ng pinsalang dulot nito. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagpasya si Jitay na ipagpatuloy pa ang investigasyon at nangakong mag-uulat muli sa chairman. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nagbanggit siya ng isang pangalang pamilyar, Jong-hyuk. Tumama ang tanong na iyon sa chairman na parang palasong tumusok sa puso niya, kaya't wala siyang ibang nagawa kundi magkunwaring mangmang at itangging kilala niya ang taong iyon. Sa kabilang banda, sa isang opisina, nagtipon ang mga matataas na opisyal para sa isang napakasensitibong pagpupulong. Pinag-uusapan nila ang isang lihim na samahan, at lumalabas na may nakakuha ng kumpletong listahan ng mga miyembro nito at ng lahat ng maduduming sikreto nila. Lahat ng krimeng kinasasangkutan ng grupong ito ay konektado sa kamakailang napakalaking money laundering scheme, kaya't isa na itong agarang usapin ng pambansang seguridad. Habang nagpapatuloy ang talakayan, may isang opisyal na halatang-halatang nanginginig sa takot. Alam niyang kapag nabunyag ang buong sindikato, siya ang tiyak na tatamaan, anumang paraan ang mangyari. Nang gabing iyon din, muling naganap ang isa pang lihim na pagpupulong. Sa pagkakataong ito, puno ang silid ng mga veterano, ang mga lumang haligi ng kapangyarihan. Nagtipon sila upang talakayin ang sunod-sunod na iskandalong kamakailan lamang ay sumabog at yumanig sa kanilang mundo. Matapos ang mainit at matagal na diskusyon, sa wakas ay nagkaisa ang grupo kung tagumpay ba o kabiguan ang kinalabasan ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Samantala, sa bangko kung saan naganap ang palitan ng pera, natuklasan na rin ni Inspector Jitay ang kapalpakan na iniwan ng grupo ni Jae. Sa tabi ng isang napakalaking butas, nakita niya ang tambak ng pisikal na ebidensya at mga palatandaang malinaw na may kaugnayan sa pagnanakaw. Sa punong himpilan ng pulisya, dumating ang isang kinatawan ng gobyerno upang makipagkita sa direktor. Walang paligoy-ligoy, nagbigay siya ng tuwirang utos, ilantad sa publiko ang lumang kaso ng pagpatay mula sa nakaraan at ibunyag ang bawat detalye nito. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng direktor ng pulisya na mag-isip o tumugon, pagkatapos magbitaw ng utos, tumalikod na agad ang opisyal at umalis. Sa opisina ng unit ng investigasyon, nagngangalit sa galit si Jitay. Katatapos lang niyang malaman na opisyal nang isinara ang kasong halos inialay niya ang buong buhay niya. Ang matanggal sa kaso sa mismong sandaling malapit na siyang umabot sa mahalagang yugto ay labis na nakakapanghina ng loob. At doon nagsimulang pumutok ang balita. Ang taong nasa telebisyon na naglalantad ng bawat madugong detalye ng lumang kaso ng pagpatay ay walang iba kundi ang mismong direktor ng pulisya. Sa panonood nito, unti-unting napagtanto ni Jitay at ng kanyang mga kasamahan ang madilim na katotohanang pilit tinatabunan ng gobyerno. Ngunit hindi madaling matinag ang prinsipyo ni Jitay. Hinanap niya ang kanyang kapareha, determinadong makuha ang tunay na sagot.
Nang sila'y mag-isa na sa isang pribadong silid, sa wakas ay nagsalita ang kanyang partner at ibinunyag ang totoong dahilan kung bakit inalis si Jitay sa task force. Lumalabas na nasakal ni Jay ang lahat ng nasa itaas. May hawak siyang alas laban sa bawat isa sa kanila. Desperadong tinatangka ng mga nakatataas na pagtakpan ang lahat, dahilan upang tuluyang malito at mabigla si Jitay. Samantala, sa daungan, nagdiriwang si Jo Ong-yuk sa kanyang tagumpay habang masayang humihigop ng isang mangkok ng ramen. Maya-maya, dinala ng isa niyang tauhan ang isang mababang ranggong pulis na nagrorunda. Pagkakita kay Jong-yuk, walang pag-aalinlangang nagsimulang magbitiw ng panlalait ang pulis. Naglabas pa ito ng posas at nagbanta na aarestuhin si Jong-yuk para lamang makakuha ng promosyon. Nang makitang hindi tumitigil ang yabang ng binata, ibinaba ni Jong-yuk ang kanyang noodles, tumayo, at dinala ang batang opisyal sa isang truck na literal na umaapaw sa pera. Sa isang iglap, nabili ang katapatan ng pulis at agad siyang kumampi kay Jong-yuk nang walang pag-aalinlangan. Binigyan siya ni Jong-yuk ng tiyak na misyon, bantayan at itago ang bundok ng pera upang maipadala ito palabas ng bansa patungong China. Halatang sabik ang pulis na maging bahagi ng grupo. Ngunit bago pa sila matapos mag-usap, biglang lumitaw si Dr. Choi. Diretso niyang sinabi kay Jong-yuk na gusto niyang sumali sa plano, bagay na labis niyang ikinatuwa. Nagsindi siya ng sigarilyo at iniabot ito sa kanya, isang tahimik na tanda ng pagsang-ayon at pagtanggap sa kanya sa operasyong puno ng maruming pera. Matapos ang tuluyang pagkabigo ng kanyang investigasyon at ang pagkakasuspinde ng kanyang kaso, wala nang mapuntahan ang wasak na si Jitay kundi si Soo-yun. Sa sandaling makita niya ito, sumabog ang kanyang galit at sinigawan siya. Sinisi niya si Soo-yun sa pagkasadsad ng investigasyon, isang akusasyong ikinainsulto niya dahil parang ibinubuntun nito ang sariling kabiguan sa kanya. Nasaktan si Soo-yun at tuluyan siyang umalis. Sa punong himpilan ni Jay, natukoy ng hacker na si Yang Yon ang isang signal na nagmumula kay Dr. Choi. Tiyak na hindi ito nagkataon lamang. Sadyang ipinadala ang tracking signal. Kasabay nito, nakatanggap si Jay ng lihim na update mula kay Choi tungkol sa plano ni Jong-yuk na ipuslit palabas ng bansa ang napakalaking halaga ng pera. Ngunit dahil sinusubukan niyang iparating ang impormasyon ng palihim, aksidenteng nabitawan ni Dr. Choi ang kanyang telepono. Napansin ni Jong-yuk ang kahina-hinalang tingin at kakaibang kilos niya, kaya agad siyang lumapit at pinatay ang cellphone. Sa kabutihang palad, hindi niya sinuri ang laman nito. Kung nagkataon, tiyak na inabot si Choi ng matinding bugbog doon din mismo. Samantala, si Soo-yun, na kamakailan lamang ay nakalaya, ay nagpasiyang regaluhan ang sarili ng isang masarap na pagkain bilang pagdiriwang. Pagkatapos niyang mabusog, biglang dumating si Jitay sakay ng kanyang sasakyan. Sa kabila ng matindi nilang pagtatalo kanina, naupo sila sa loob ng kotse at nagsimulang alalahanin ang mga dati nilang pinagsamahan. Biglang nakatanggap si Jitay ng isang misteryosong tawag na nag-udyok sa kanya na biglang lumiko at magpatulin ng takbo, kasama si Soo-yun. Kasabay nito, nagkukumpulan si Jong-yuk at ang kanyang mga tauhan upang plansahin ang huling detalye ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Nang dalhin ng bagong recruit ang balitang handa na ang pera, halos mabaliw sa tuwa si Jong-yuk. Kaagad niyang inutusan si Choi at ang kanyang mga tauhan na manatili sa kanyang tabi 24 oras sa isang araw hanggang sa matapos ang operasyon. Kalaunan, ibinalik si Soo-yun sa sarili niyang grupo, ngunit ang muling pagkikita nila ni Jay ay nag-iwan sa kanya ng matinding kalituhan. Nagpunta na siya sa NIS, ang National Intelligence Service, ngunit tila wala itong anumang epekto kay Jay. Ang kalmadong kilos ni Jay, sa kabila ng lahat ng lihim na ibinunyag niya, ay nagdulot kay Soo-yun ng matinding pagkakasala. Habang nakatayo siyang parang estatwang nagyayelo, inanyayahan siya ni Jay na maglakad-lakad sa labas at balikan ang kanilang nakaraan. Sinamantala ni Soo-yun ang pagkakataon at tinanong si Jay kung bakit sinabi nitong perpekto niyang nagampanan ang kanyang misyon. Doon unti-unting ipinaliwanag ni Jay ang lahat. Bilang veteranong tusong soro ng Underworld, inamin niyang alam niya mula pa sa simula ang pakikipagtulungan niya kay Jitay. Hindi lamang niya ito alam, kinontrol niya ang buong sitwasyon gamit ang pagtataksil ni Soo-yun upang manipulahin ang laro at iangat ang sarili niyang plano. Ibinunyag ni Jay ang kanyang grandeng estratehiya, ginagamit niya si Jitay bilang piyesa upang mahuli si Jong-yuk. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay maghintay sa gilid at sa tamang sandali ay sunggaban pabalik ang perang matagal nang dapat ay sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila ni Soo-yun, muling nakipagkita si Jay kay Dr. Choi upang alamin ang pinakahuling galaw ni Jong-yuk. Ngunit nang makita ng pangunahing tauhan ni Jong-yuk si Choi na umaalis sa kanilang teritoryo, nakaramdam siya ng hinala. Lumilitaw na may sarili palang laro si Jong-yuk. Sinadya niyang pakawalan ng babae para siya mismo ang magpakain kay Jay ng maling impormasyon. Isa itong nakakalitong laro ng isip, at sa puntong ito, walang nakakaalam kung sino talaga ang lalabas na panalo. Kaagad pagkatapos nito, tinawagan ni Soo-yun si Jitay para iulat ang buong plano. Hindi lang iyon, binigyan pa niya ang inspektor ng masusing pagsusuri sa personalidad at sikolohiya ni Jay upang makatulong sa investigasyon. Kinabukasan, handa na ang tatlong paksyon na kumilos, at lahat sila ay patungo sa iisang destinasyon. Handang-handa na ang lahat, may mga baril sa kamay at malinaw na malinaw sa isipan ang kani-kanilang plano. Nakahanda na ang isang madugo at matinding sagupaan sa pagitan ng tatlong panig. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay magmumula kay Soo-yun. Tinanong niya si Yang Yon kung aling sasakyan ang gagamitin ni Jay at matagumpay siyang nakasingit sa trunk ng kotse ni Jay upang makisabay ng hindi nito nalalaman. Isa itong napakataas na antas ng galawang pang-estratehiya, isang hakbang sa chess na hinding-hindi mahuhulaan ni Jay.
Dumating ang tatlong sasakyan sa napagkasunduang tagpuan. Dahil binantaan niya si Dr. Choi, alam na ni Jung Yuk na magpapanggap si Jay bilang isang driver. Habang magkatabing humihinto ang dalawang sasakyan, nagkatitigan sina Jay at Jung Yuk. Sa eksaktong sandaling iyon, habang nakatago pa rin sa trunk si Soo-yun, ipinadala niya kay Ji-tae ang kanilang kasalukuyang lokasyon. Bago pa makapag-react ang sinuman, biglang binangga at sinalpok ng malakas ang kotse na minamaneho ni Jay. Nang makita ni Jung Yuk na nagkakagulo na ang sitwasyon, agad siyang tumalon palabas ng sasakyan upang suriin ang nangyayari. Ngunit nang itaas ni Ji-tae ang kanyang baril at utusan si Jung Yuk na huminto, biglang lumabas si Soo-yun mula sa trunk, tila isang bulag na nakasandal sa baston. Agad siyang sinunggaban ni Jung Yuk at ginawang panangga si Soo-yun upang makaligtas mula sa police perimeter. Sa gitna ng kaguluhan, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Fixer mula sa speakers ng sasakyan. Doon nabunyag na lahat ng ito ay bahagi pala ng orihinal na master plan ni Jay. Pinagbihis ni Jay si Fixer bilang pain habang siya naman ay dumaan sa ibang ruta. Nang iulat ni Fixer na bihag na si Soo-yun, nag-alab sa galit ang puso ni Jay. Agad niyang hinak ang GPS tracking system na nakatago sa salamin ni Dr. Choi upang matunton ang kinaroroonan ni Soo-yun. Matapos kaladkarin si Soo-yun patungo sa isang safe house, nagpasabog ng isang mabigat na revelasyon si Jung Yuk. Inamin niya ang malamig at malupit na katotohanan tungkol sa sunog sa bodega ilang taon na ang nakalipas. Siya pala ang utak sa likod ng lahat, siya ang nagsunog ng bodega para maagaw ang pera. Kahit dumating si Jay noon, huli na ang lahat. Sinubukan niyang iligtas si Jang, ang ama ni Soo-yun, ngunit napakabrutal ng mga kondisyon at nabigo siya. Matapos ikwento ang lahat, walang pakialam na bumalik sa pagkain ang matabang kontrabida, habang umiiyak si Soo-yun sa galit at dalamhati. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isakay si Soo-yun sa kotse dahil pupunta siya upang makipagkita sa tiwaling opisyal ng customs na kanyang sinuhulan. Samantala, nakalap na ni Jay at ng kanyang grupo ang lahat ng impormasyong kailangan nila, at handa na siyang bigyan si Jung Yuk ng isang sorpresa na hindi nito kailanman inasahan. Habang hinihila ni Jung Yuk palabas sina Choi at Soo-yun, balak tumakas kasama ang dalawang babae at bundok ng pera, biglang may isang pamilyar na sasakyan ang humarurot papasok sa eksena. Ang lalaking bumaba ay walang iba kundi si Jay mismo. May aura siya ng isang tunay na boss, dumating siya upang bawiin ang kanyang pera at iligtas ang dalawa niyang kasamahan. Sa harap ni Jung Yuk, nanatiling kalmado si Jay at hindi nagsayang ng salita. Mag-isa, sinalakay ni Jay ang buong grupo ng mga tauhan ni Jung Yuk sa isang labanang buhay o kamatayan. Sa isang kisap mata, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito, ngunit pagdating sa pinakamalaking tauhan ng grupo, nalagay siya sa alanganin dahil sa laki at lakas nito. Nang makita ni Soo-yun na nahihirapan si Jay, sinubukan niyang tumulong sa pamamagitan ng paghawak ng kutsilyo at pagbabanta kay Jung Yuk. Ngunit dahil hindi siya kapantay nito, madali siyang pinatumba at nawalan ng malay. Akala ni Jung Yuk ay tuluyan na niyang tinalo ang grupo ni Jay at nagbunyi siya sa labis na tuwa. Ngunit nang lumapit siya kay Jay, biglang gumanti si Jay at pinabagsak siya sa lupa. Mabuti na lang, dumating sa tamang oras si Ji-tae upang makisali sa labanan. Sa gitna ng magulong sagupaan, nakahablot muli ng kutsilyo si Jung Yuk at muling ginawang bihag si Soo-yun. Nang makita ni Jay na lumalala ang sitwasyon, mabilis siyang nagbigay ng lihim na senyas ng kamay kay Soo-yun, isang senyas na nagpaalala sa kanya ng isang alaala mula sa kanilang nakaraan. Sa isang iglap, inagaw ni Jay ang baril ng isang pulis sa malapit at itinutok ito kay Jung Yuk, hinihingi ang kaligtasan ni Soo-yun. Nakipag-deal siya, basta't ligtas ang babae, ibibigay niya ang anumang gusto nila. Sa ganoong paraan, nakuha ni Jung Yuk ang pakay niya at tumakas kasama ang pera. Sa kabilang banda, nagawa ni Jay na mailigtas si Soo-yun. Matapos makalayo sa bakbakan, mabilis na sinundan ni Jay sina Jung Yuk at Soo-yun. Hindi pa sila nakakalayo nang bigla siyang promeno upang magkaroon ng matagal ng kailangang pag-uusap kay Soo-yun. Habang unti-unti nilang nililinaw ang mga taon ng hindi pagkakaunawaan at papunta na sana sa isang romantikong sandali, biglang dumating si Ji-tae. Nag-aalab sa galit si Ji-tae dahil sinira ni Jay ang emosyonal na sandali. Walang sinabi, agad niyang inilabas ang baril at itinutok kay Jay. Nagkatitigan ang dalawang lalaki, parehong may baril, parehong puno ng tensyon. Habang desperadong ipinapaliwanag ni Soo-yun na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan, patuloy na lumalapit si Ji-tae kay Jay na nakataas ang baril. Ngunit sa isang biglaang liko ng pangyayari, ibinaba niya ang baril, at ibinaba rin ni Jay ang kanya. Doon biglang nagpakitang gilas si Jay, gumamit ng isang mabilis na galaw ng kamay upang ilabas ang isang nakatagong USB drive, at iniabot ito kay Ji-tae. Sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, tuluyang nabura ang bundok ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya, ng babaeng mahal niya, at ng pulisya. Kahit gusto pa sana ni Jay ng mas maraming oras kasama si Soo-yun, alam niyang ang isang taong tulad niya ay magdadala lamang ng kapahamakan sa buhay nito. Kaya sa isang iglap, tumalon siya sa railing at sumisid patungo sa dagat. Kapansin-pansin, hindi man lang nag-alala si Soo-yun. Sa halip, nakatitig siya sa karagatan na may mapait ngunit mapayapang lungkot sa mga mata, nalulunod sa mga alaala ng kanilang pagkabata. Samantala, akala ni Jung Yuk ay matagumpay na siyang nakatakas, ngunit hindi niya alam na ni Jay ang eksaktong lokasyon niya. Bigla siyang napaligiran ng mga pulis mula sa lahat ng panig. Wala nang nagawa ang tiwaling kapitan kundi itaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Habang inaaresto siya, sinubukan pa ni Jung Yuk na maglaro ng huling baraha. Tinakot niya si Jay gamit ang sensitibong impormasyong hawak niya.
Ayon sa kanya, sapat daw ang impormasyong iyon para magpasiklab ng malawakang kaguluhan sa buong bansa dahil inuugnay nito ang matataas na opisyal ng gobyerno sa kanyang mga krimen. Ngunit hindi man lang natinag si Jay. Hindi siya nagpa-intimidate at tahimik na iginalapos ang lalaki. Lubos na ang pagkaumay ni Jay sa kasong ito na 5 taon nang humihila sa kanya pababa. Akala ng lahat, sa wakas ay mabubunyag na ang katotohanan tungkol sa 500 bilyong won, ngunit may mas malaking revelasyon pa. Lumalabas na ang mga peking pera ay napalitan ng karaniwang basurang papel. Samantala, ang perang ipinadala sa KC Bank ay pawang mga super note, mga peking salapi na halos imposibleng maiba sa tunay. Ang revelasyong ito mula sa doktor ay lubos na nagpamangha kina Suyun at Jitay. Doon nila napagtanto na mula pa sa simula, bawat galaw ay bahagi ng isang perpektong plano ni Jay. Sa isang iglap, nalampasan niya ang lahat sa larong ito. Ang susi sa buong operasyon ay isang panlilinlang, isang distraction. Sa kanyang taguan, kalmadong ipinaliwanag ni Jay sa kanyang mga kasamahan ang lahat. Iisa lamang ang layunin niya, siguraduhing mabulok si Jong-hyuk sa kulungan habang buhay. Ilang sandali lang ang nakalipas, tumatawa pa si Jong-hyuk sa loob ng selda, mayabang na iniisip na 3 taon lang ang itatagal ng kanyang sentensya. Ngunit biglang lumitaw si Jay sa harap niya, nakadispatsa, upang ituwid ang lahat. Ibinunyag ni Jay na ibinintang niya kay Jong-hyuk ang buong 500 bilyong won na operasyon ng peking salapi, kaya't hindi na matatapos sa 3 taon ang parusa nito. Namuti ang mukha ni Jong-hyuk nang marinig niyang 20 taon na ang kahaharapin niya sa bilangguan. Sa huli, ang lalaking itinuring ng mundo bilang kontrabida ang siya palang lihim na bayani ng lungsod. 10 hakbang na laging nauuna si Jay, tuluyang pinabagsak ang tiwaling pulis na si Jong-hyuk at sa wakas ay naibalik ang hustisyang matagal nang ipinagkait. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli, paalam.